Yan ang perpektong plano ng Diyos. Huwag mong pangunahan ng Diyos sa pagpaplano sa buhay mo. At pag ikaw ang nagpaplano sa buhay mo, baka bukas makalawa, madapa ka. Matisod ka. Tingnan nyo lahat, oh. Pag ikaw ay titingin sa kapwa mo, ang makikita mo yung kahinaan niya. Paano yung kahinaan mo? Hindi mo nakita? Matitisod ka dyan. Kaya pala sabi ng malabayan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen! Ako, wag niyo akong tignan. Pero makinig kayo ng aking sasabihin. Dahil nandito ako sa pulpito, makikita at makikita niyo ako. Kaya pati sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, even in abroad, sa lahat ng lugar na meron tayong mga kapatid na may mga gawain, ang pinag-uusapan lagi natin dito, yung turo na iniwanan ng ating parents in the Lord. Hindi turo ng reliyon na ating pinanggalingan. Hindi turo ng ibang leader ng reliyon ang ating pinakikinggan. Ang ating pinakikinggan at pinag-aaralan ngayon ay ang turo na iniwanan ng ating parents in the Lord, ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, at pinagpapatuloy ngayon ng mga beloved Almeida family, beloved mga ministers, at kami ng mga manggagawa. Patuloy namin ipapangaral ang salita ng Diyos sapagat ito ang buong katotohanan. Walang pagtatakip. Kaya nga yung holiness, pinapangaral na ating parents in the Lord. Di ba masaktan ka ngayon? Pagkatapos mamunawaan mo, ang sarap palang mamuhay ng may kabanalan. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Amen! Pinangaral na ating parents in the Lord ang pagbibigay. Kahit na even yung last money mo na, wala na. Wala ka ng pamasahe. Layo pa ng uuwian mo. Yung ibang kapatiran na wala ng pamasahe, nag-pray lang. Nagulat na lang sila. May napulot silang pera sa basurahan. Uy, sa basurahan? Kaya kasing ilagay ng Diyos kahit saan ang pagpapalay para makita yung pagpapakumbaba mo. Amen! Kasi kung ilalagay kagad na malapit ng pera sa bangko, nako, sasabihin mo, ay, relax muna ako. Dahil meron na akong pera. Pero kung wala kang pamasahe, walk by faith. Kumanta ka na lang, I live for Jesus. Day after day. Kumanta ka na lang, walking with Jesus. Walking with Jesus. Malay mo, bigla ka nakasipa na 1,000. Magugulat ka. Dahil doon sa La Union, meron rin kapatiran na almost 71 years old na. Wala siyang pamasahe, wala siyang income, wala. Para makadalo sa gawain, binibigay niya ang lahat ng pera niya. Ito'y kapatiran natin ang kanyang hanap buhay, magkakangkong. Kumukuha ng kangkong sa kalsada. Hindi naman yung nasa kalsada, kalye. Yung nasa tabi, kumukuha siya ng kangkong. Kaya ang lawak ng kanyang kangkungan. Pag umuulan, grabe, ang sagana. Kaya pagdating doon sa pastoral house, ang kinakain namin, kangkong sa umaga, kangkong sa tanghali, kangkong sa gabi. Iba-iba lang naman ang halo. Isang araw, wala siyang pamasahe, nagdala siya. Nahiya siyang humingi. Umuwi na. Nahiya siya, kahit na naipag-pray ko na. Lord, pagpalain mo, beloved sister namin. Balik mo na maraming beses ang kanyang pagmamahal sa gawain. Every service yan. Every service nagdadala siya. Isang bayong, minsan isang sako. Ngayon wala na siyang pamasahe. Umuwi na. Naiya, humingi ng pamasahe. Habang naglalakad siya, nagulat na lang siya. Ang Diyos mabait, ang Diyos mabuti. May lumilipad na papel. Bumagsak sa harapan niya. Nung pinulot niya yung papel, 2,000 buo. Kaya ang Diyos ay totoo. Amen!
Tuwan-tuwa siya. Bumalik. Ibinigay niya yung kalahati. Sabi ko, grabe. Totoo talagang Diyos. Ngayon, dahil matapat na naglilingkod sa Diyos, yung kanyang anak, pinagpala, nakabili na sila ng 3 wheels. Oh? Dati naglalakad, ngayon, may sarili ng sasakyan. Kaya ang pagpapala ng Diyos, nandyan lang kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos. Amen! Kaalalahanin natin palagi ang mga turo natin parents in the Lord. Basa mga Bible reader. Naku, nakalimutan ko ibigay dyan. Deuteronomy 6:6-9. Deuteronomy 32:7. Psalms 78:4-7. Deuteronomy 31:24-26. Luke chapter 24:27, Matthew chapter 28:18, Galatians 6:6-9. Dapat pala nailagay na kaagad dyan sa ano eh. I'm sorry. Pero nandyan yan. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 6 at ang mga talata ay 6 hanggang 9. Praise the Lord. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Hallelujah! At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. 8. At iyong itatali ang pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. 9. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng bahay at sa iyong mga pintuang daan. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! At iyong susulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Kaya bawat salita ng Diyos ay pinapangaral dito sa ating banal gawain. Kahit na sino ang tatayo pa ng mga ngaral, ang pakikinggan natin palagi yung Word of God. Dahil pagkain ng ating kaluluwa, food of our soul, ang salita ng Diyos and water of life. Amen! Siyempre, sa ating physical, nagugutom tayo, kakain tayo, inom tayo. Pero bakit magtaka ka? Makapagpahinga ka lang ng ilang oras, kakain ka na naman, gutom ka na naman. Yung physical mo, pinapakain mo, inaalagaan mo. Dahil gusto mo malakas, malusog ka. Kailangan din yung ating kaluluwa. Ating ka-Wednesday, Friday, and Sunday. Dahil sa ating mga naglilingkod na sa mahal na Panginoon, ang paka-Wednesday service natin, yan ay ating vitamina sa ating katawan. Imagine, aatin ka, kahit ikaw ay late, hahabol ka, galing sa school, galing sa trabaho, kailangan makadalo ka. Dahil yun na yung Merkules na pagkain na yung kaluluwa, vitamins of your soul. Amen! Pag Biyernes, imagine mag-overnight ka, mag-aalay ka ng pagpupuyat sa mahal na Panginoon, sisikapin mong magawa yung kalooban ng Diyos. Kahit pagod ka, inaanto ka na, parang gusto mo nang matulog. Hindi pala pwede. Bakit? Yun ang pinaka-maintenance na ng kaluluwa mo. Imagine katumbas ng 3 araw na pag-ayuno. Hindi mo nga kaya mag-ayuno ng 3 araw. Pero sinisikap mo. Samantala kung mag-overnight ka, magpupuyat ka ng konting oras. 10:00 hanggang 4:00. How many hours? 11, 12, 4, 6 hours. Minsan ang ating mga pagpupuyat ngayon, nabawasan ng oras. Minsan 5 hours. Dati ang ating pagpupuyat, talagang mahabang ating overnight.
Dahil nandun napapakinggan natin ang iba-ibang klaseng himala na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos. May mga special number pa. May mga pag-aawitan pa. Pero dito ngayon, siyempre, naikli, na-shorten na. Pinakamahaba na yung mga nagpapatotoo bilang 1 to 15 with special number pa. Pero pagkatapos, parang gutom ka pa rin. Parang ayaw mo pa rin umuwi. Pero hindi pwede dahil may trabaho, kailangan umuwi. Imagine pag ikaw ay nag-overnight, meron ka ng, maintenance na yung kaluluwa. Amen! Na-maintain mo na yun. Imagine, nagsasakripisyo ka, mahabang oras sa pagpupuyat, imbis na matulog ka lang sa bahay. Yung ating ibang mga kapatiran, wake up ko lang to, ha? Kung nandito kayo sa overnight, huwag kayong matulog sa inyong sasakyan. Dahil hindi overnight place siyang sasakyan. Ang overnight place, itong chapel natin. Amen! Kaya nga ito'y tinatawag na malapay na holy ground. Holy place. Palakpakan natin ating pinakamamalapay ng Jesus. Nami-maintain mo na. No? Ngayon, pag dumadalo ka ng Sunday, di ka nag-absent. Pinipilit mong dumalo. May Wednesday ka na, may Friday ka na, meron ka ng vitamins ang Wednesday, meron ka ng maintenance ang Friday, pag Sunday, ano yan? General check-up na yan. I-check up ka na ng malapay nung from head to foot. Ikaw ba'y sumusunod sa pagpapahaba ng buhok? Sister. Ikaw ba'y nagpapagupit, brother? O ikaw, sister, nagpapagupit? Ang kilay, huwag sana maging kulay-kulay. Huwag sanang mabunot. Ang nguso, normal color lang. Amen? Holiness eh. Ang kuko, I praise the Lord. Kasi patay, kulay itim. Isa lang yung patay, naging patay lahat. Nagkaroon ng black color. Ay, praise the Lord. Sa pa! Uy! May iba-ibang klaseng kulay din. Kaya general check-up from head to foot. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Paano kung kabanalan ang pinag-uusapan? Huwag nating ugaliin na pagdating dito sa chapel, may kabanalan tayo. Pag uwi natin, nahubad na ang kabanalan. Huwag po ganun. Hanggat maaari, banal ka dito sa gawain. Pagdating mo sa bahay, banal ka pa rin. Dahil ikaw ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. We are the temple of the living God. Palakpakan ng mahal na Panginoon. Kaya itong binabasa natin na turo ng ating parents in the Lord, lagi na nating alalahanin. Sa Deuteronomio, kung nabubuksan nyo yung mga Biblia, na kung saan, ang sabi rito, ang salita ng Diyos ay sa ating puso. Nakatago na sa ating mga puso. At iyong ituturo, praise the Lord, nawala. Ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanilang pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Kakausapin mo mga anak mo. At pagka ikaw ay lumalakad sa daan, ang Diyos nakasama mo'y nag-iingat sa iyo. At pagka ikaw ay naihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, salamat sa Diyos. Nandito tayo lahat. Blessing sa atin ng mahal na Panginoon yan. Nakatulog tayo, nakabangon tayo ngayon. Nandito tayo. Sama-samang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya lagi na natin ituturo sa ating mga anak, sa ating mga apo, ang salita ng Diyos. Tayo mga magulang,
Bira natin napapakinggan ang Word of God. Pero ngayon sa ating mga anak, ituturo na natin. Bakit? Kailan natin sila tuturuan? Kung meron ng panganib, katulad na nangyaring lindol, pagkatapos pumitik ang lindol na malakas sa Venezuela, 7.2, Kambal, 7.5. Isipin niyan, kayo na mismo mag-isip, kung sa Pilipinas, wag naman sana. Hallelujah. Pati yung mga gumagawa ng masama, madadamay tayo. Dahil sabi ng iba, nangangaral, ito'y paalaala na ng Diyos. Kung pagmamahal ng Diyos sa atin, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Pero yung ating mga pamilya, yung ating mga loved ones, hindi pa natin nakakasama sa gawain ng Diyos. Hindi sila makakalakad sa kalooban ng Diyos. Sila nandiyon pa rin sa buhay makasalanan. Pero tayo salamat sa Diyos. Lahat na bautismon sa tubig sa pangalan ni Jesus, meron ng Espiritu ni Kristo. Nakakalakad na tayo sa panibagong buhay. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang mahal na Panginoon Jesus. Amen! Kaya kahit saan ka pumunta, hindi ka iiwanan ng Diyos. Next verse, Deuteronomy 32:7. Sundan na agad ng Psalm 78:4-7. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, sa talata ay 7. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda at kanilang sasaysahin sa iyo. Amen. Praise the Lord. Amen! Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo. At sa iyong mga matanda at kanilang sasaysayin sa iyo. Yan, yung ating mga anak, mga apo. Pag nagtatanong na sila sa atin, Nay, Tay, bakit tayo dumadalo ng Merkules? Nay, Tay, bakit tayo dumadalo ng Biyernes nagpupuyat? Tay, Nay, bakit tayo dumadalo ng Linggo? Nagsa-Sunday service tayo. 3 beses sa isang linggo. Kailangan malaman kagad ng ating mga anak. Dahil yun ang turo ng ating parents in the Lord. Yun ang pagpapahalaga ng ating kaligtasan. Dahil anak tayo ng Diyos, papahalagaan natin ang iniwang turo ng ating parents in the Lord. Everybody say, praise the Lord! Napakinggan natin magmula nung tayo nandito. Ang mga turo na inaral sa atin ng ating parents in the Lord. Ang Biblia, napakakapal ng salita ng Diyos. All the blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, pati Bible ko, merong nakalagay kagad na introduction dyan. Memory verse. Deuteronomy 28:2. All the blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ka lang pala aabuli ng blessing, oh. Hindi mananatili sa likod mo ang blessing. Mag-overtake pa sa'yo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dahil yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Dahil binabantayan mo yung turo ng ating parents in the Lord. Inalagaan mo. Magmula nung kayo nandito na. At itinuro mo ngayon sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong pamilya. Hanggat maaari, huwag kakalimutan na meron tayong parents in the Lord na nangalaga sa atin. Everybody say, praise the Lord! Next verse. Psalm 78:4 up to 7. Deuteronomy 31:24-26. Luke 24-27. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 78, ang talata po ay 4 hanggang 7. Na hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak
na isa sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon. At ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, sapagkat siya ay nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel, na kanyang iniutos sa aming mga magulang, na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak, upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ang mga anak na ipanganganak, na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tignan nyo, isasaysay ng mga magulang sa mga anak. Yung mga anak, magkakaroon ng pamilya. Yung mga pamilya, tuturuan hanggang sa mga apo. Isasaysay ang salita ng Diyos. Lagi nating aalalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isasaysay sa salin ng lahing darating ang pagpuri sa Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na siyang inuutos sa amin mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Palakpakan natin muna ang mahal na Panginoon. Yung mga nasa likod, pumalakpak sa Diyos. Yung mga nasa gilid, pumalakpak sa Diyos. Lahat tayo sama-samang pumalakpak sa Diyos. Upang maalaman ang lahing darating sa mga bagay ng mga anak na ipinanganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan na magawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga magulang, yung iba nating mga patiran, hindi ko na nakita yung iba. Ibig sabihin, pinagpahinga na sila ng mahal na Panginoon. Pero ganun pa man, tingnan nyo, ang pumalit, yung kanilang mga anak. Ngayon, nandyan na yung mga apo. Kaya pag naglilingkod ka sa Diyos, maisasaysay mong mabuti ang salita ng Diyos. Katulad sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, ating beloved Mama Dear Stand Pastor